Good evening, brothers and sisters in Christ. Ngayon po ay dumako na tayo sa ating daily evening devotional. At ang atin pong devotional ngayong gabi ay may pamagat na undivided occupancy. Ito po ay mababasa pa rin sa devotional book ni Sister White na God's Amazing Grace dated March 30. Ang ating key text ay makikita sa Galatians 5:24. They that are Christ's have crucified the flesh with affections and lusts. We are commanded to crucify the flesh with affections and lusts. How shall we do it? Shall we inflict pain on the body? No, but put to death the temptation to sin. The corrupt thought is to be expelled. Every thought is to be brought into captivity to Jesus Christ. The love of God must reign supreme. Christ must occupy an undivided throne. Our bodies are to be regarded as His purchased possession. The members of the body are to become the instruments of righteousness. So sinasabi po dito na kapag crucify the flesh, ay hindi po ibig sabihin na sasaktan mo yung katawan mo or paparusahan mo ang sarili mo physically. Hindi yun yung point. Dahil ang tunay na laban ay nasa loob, sa isip at sa puso natin. So, paano siya ginagawa? Kapag may temptation, halimbawa, may tukso or masamang isip, like galit, inggit, hindi mo siya ini-entertain. Hindi mo siya pinapalago sa isip mo. Instead, kinakat mo na agad. So, tinataboy mo na yung thought na yun. So, kapag may pumapasok na maling thought, palitan mo ng tama, i-align mo kay Christ. Kasi sabi pa dito, bring every thought into captivity to Christ. So, parang binabantayan mo yung isip mo. Lahat ng iniisip mo, tinatanong mo, is it true? Is it honest? Kasi nga diba sabi sa Philippians 4:8. So, yung Philippians 4:8, yun yung nagsisilbing checklist. Chine-check natin, okay, this thought is honest, check. Is it pure? Is it just? Is it lovely? So kung pasok naman doon, go. Pero pag hindi, ay i-stop na natin yung thought natin. Sabi pa dito, the love of God must reign supreme. Ibig sabihin, love for God ang dapat pinakamalakas sa puso natin. So, mas malakas siya kaysa sa desire natin sa kasalanan. Kasi kung mahal natin si God, ayaw natin na masaktan siya. Kaya umiiwas tayo sa mali. And sabi pa dito, Christ must occupy an undivided throne. So, si Jesus lang ang hari ng buhay natin. Wala siyang kahati dapat. Hindi yung nasa kay Christ ka nga, mahal mo siya, but you're holding hands with the enemy. So, ayaw ng Panginoon ng 50% or 90% lang ng part sa ating buhay ang binibigay natin sa Kanya. Gusto niya ng buong surrender. Yung 100% talaga natin ay ibibigay natin sa Kanya. Dahil sabi pa nga, our bodies are His purchased possession. So, hindi lang basta sa'yo yung katawan mo. Kay God na yan. Kasi binili na niya through Jesus. Kaya yung katawan mo, yung mata, yung bibig, yung kamay, lahat gagamitin mo na for good. So, instead na dati, yung bibig mo ay ginagamit mo siya paninira sa iba or pagsasalita na hindi maganda, ngayon ay ginagamit mo siya to encourage other people and to lift them up. At yung kamay mo, dati ginagamit mo siya sa mali, but ngayon, ginagamit mo siya to do good works. There are two kingdoms in this world, the kingdoms of Christ and the kingdom of Satan. To one of these kingdoms, each one of us belongs. In His wonderful prayer for His disciples, Christ said, I pray not that thou shouldest take them out of the world, but that thou shouldest keep them from the evil. They are not of the world, even as I am not of the world. Sanctify them through thy truth. Thy word is truth. As thou hast sent me into the world, even so have I also sent them into the world.
So sa mundo, may dalawang kaharian po, ang kaharian ni Christ at ang kaharian ni Satan. Lahat tayo ay kabilang sa isa sa dalawang kaharian na ito. At ang tanong ay, kanino tayo na belong? So sa kanyang makapangyarihang panalangin para sa kanyang mga disciples, sinabi ni Jesus, I pray not that thou shouldest take them out of the world, but that thou shouldn't keep them from the evil. Ibig sabihin, hindi niya gusto na umiwas tayo sa mundo o tumakas tayo sa realidad ng buhay. Kundi, manatili tayo sa mundo nang ligtas sa kasamaan at tukso. Kahit na nandito tayo sa paligid ng kasalanan at maling gawain, hindi natin kailangan maging katulad ng mundo. Dahil hindi tayo mula sa mundo. Tulad ni Kristo, hindi po siya mula dito. So, sabi pa nga ni Jesus, sanctify them through thy truth. Thy word is truth. So, dito nakasalalay ang ating pagbabago. Yung salita ng Diyos ang maglilinis sa ating puso at isipan at magbibigay sa atin ng kakayahang mamuhay ayon sa kalooban niya. At habang tayo ay binabago ng katotohanan, nakikita natin ang isang mas mataas na pamantayan ng pamumuhay. Ang pamumuhay na holy, pure, at aligned kay Christ. At higit pa dito, sinasabi din po na, as thou hast sent me into the world, even so have I also sent them into the world. Hindi lang tayo nandito para umiwas sa kasalanan. Tayo rin po ay may misyon sa mundo. Tulad ng ginagawa ni Jesus, tayo ay tinawag para maging liwanag at impluwensya sa iba. At ipakita sa pamamagitan ng ating salita, sa ating gawa at sa ating character, yung grace at love and goodness ng Panginoon. It is not God's will that we should seclude ourselves from the world. But while in the world, we should sanctify ourselves to God. We should not pattern after the world. We are to be in the world as a corrective influence, a salt that retains its savor. Among an unholy, impure, idolatrous generation, we are to be pure and holy, showing that the grace of Christ has power to restore in man the divine likeness. We are to exert a saving influence upon the world. So, hindi po gusto ng Diyos na magtago tayo sa mundo. At hindi niya plano na umiwas tayo sa reality ng mundo. Pero habang nandito tayo, may responsibilidad tayo na maging iba. So, ibig sabihin, sanctify o ialay natin yung sarili natin kay God. At hindi tayo dapat gumaya sa paraan at kultura ng mundo. Huwag tayong sumabay sa mga kasamaan, selfishness, at maling pag-uugali ng karamihan. Sa halip ay maging salt tayo, maging asin tayo, na nagbibigay ng lasa at nagpoprotekta sa pagkain mula sa pagkasira. So, similarly, nagbibigay tayo ng tamang impluwensya at nagpapakita ng kabutihan sa paligid kahit na marami ang hindi sumusunod sa tama. The world has become a lazar house of sin, a mass of corruption. We are not to practice its ways or follow its customs. Continually, we are to resist its lax principles. So, sinasabi dito na ang mundo ngayon ay parang lazar house of sin. So, para siyang hospital ng mga may malubhang sakit. And that sickness symbolizes the wickedness of the world, yung pagkasira ng morality. Puno ito ng korupsyon, kasinungalingan, kalikuan, at iba pang masamang gawain. At halos normal na sa karamihan ang mali. Kaya bilang mga sumusunod kay Christ, hindi tayo dapat gumaya o sumunod sa mga gawi at customs ng mundo kahit ano pa karaniwan o popular ito. Kahit na marami ang nagsasabi na okay lang yan, lahat naman ginagawa yan, hindi ibig sabihin na tama. So, yung tama ay hindi nakadepende sa kung ano ang ginagawa ng karamihan. At sabi pa dito, continually resist its lax principles. Ang ibig sabihin nito, hindi lang ito isang beses gawin, kundi araw-araw. At yung lax principles ay yung mga idea at paniniwala ng mundo na
binabaliwala yung kasalanan kasi ginagawa naman sa lahat. The blessing of grace is given to men that the heavenly universe and the fallen world may see as they could not otherwise the perfection of Christ's character. The great physician came to our world to show men and women that through his grace they may so live that in the great day of God they can receive the precious testimony, ye are complete in him. So sinasabi dito na ang blessing ng grace, yung biyaya at tulong ni Jesus ay ibinibigay sa tao para makita ng buong universe, pati yung mga anghel at pati yung mga naligaw na tao kung gaano ka-perpekto ang character ni Christ. So parang yung kung gusto ng doktor ipakita kung paano gumaling yung tao, kailangan niya ipakita ang tamang treatment. Ganon din si Jesus. Dumating siya sa mundo para ipakita na sa pamamagitan ng kanyang grace, kayang mabuhay ng tama at holy ang isang tao. At si Kristo ay tinatawag siya yung great physician natin. Dahil hindi lang pisikal na sakit ang kaya niyang pagalingin, kundi pati puso, ugali at buhay ng tao. At sa pamamagitan ng kanyang tulong, maaaring mabago ang ating isip, yung puso natin, at maging iba tayo sa mundo. So, hindi tayo magiging perfect dahil sa sarili nating lakas o sarili nating will, kundi dahil sa grace ni Christ at kompleto tayo sa Kanya, buo sa Kanyang character at handa sa pagparito ng ating Panginoon. So, dito po, nagtatapos ang ating devotional mga kapatid at natutunan natin na ang mundo ay puno ng kasalanan at tukso. Ngunit tayo ay kabilang kay Christ at hindi kay Satan. At hindi tayo tinawag para lumayo sa mundo, kundi manatili dito bilang liwanag at tamang impluensya na lumalaban sa mali at hindi sumusunod sa uso ng kasamaan. At sa pamamagitan ng grace ni Christ at katotohanan ng salita ng Diyos, kaya nating i-resist ang temptation at magiging pure and holy at ipakita sa mundo ang perpektong karakter ng ating Panginoon sa ating buhay. And sa great day of God, matatanggap natin ang testament na ye are complete in Him. Buo at kumpleto tayo kay Christ at hindi dahil sa sarili natin, kundi dahil sa Kanyang grace. So hanggang dito na lang po. Purihin ang Diyos at God bless sa ating lahat.